So what's up mga quiz? Ayun na nga, Kuya King here, nagbabalik. Bale, sa kakascroll ko nga dito sa Facebook, may nakita akong isang video na di umano ay para daw tanga or nakakaawa yung mga bagong or baguhang content creators. So tara, sabay-sabay tayo panoorin natin. Let's go. Meron tayong epidemya ng mga basurang videos online, mga pre. No? Mga sobrang corny na videos online, mga videos na walang ibig sabihin na ina-upload ng mga Filipino sa pag-aasam na baka ito na ang susi sa nararanasan nilang kahirapan. At yun lang yung nakikita kong dahilan kung bakit ginagawa ng napakaraming tao to. No? Nabalitaan nila at some point na posible kang kumita sa pagpo-post ng videos mo online. Pag nakakuha ka ng maraming views, posible kang magkaroon ng pera sa internet. Kaya every time na nakakita ako ng videos na to, no, hindi ako naiinis sa kanila, hindi ako natatawa sa kanila. Ang una kong nararamdaman awa. Here I come. Oh, here I come. Oh. Wow, napakabait niya, boss. Napakabait niya, sir. Awa ako sa mga taong to, no? Kasi literal na nagpapakita sila ng sintomas ng kahirapan. People who are doing whatever. So parang labo ng camera niya, no? Or is it my monitor? I don't know. Feeling ko sa kanya rin. It takes, no, para alam mo yun, magkaroon sila ng shot sa mas magandang buhay dito sa Pilipinas. At ang lungkot niya, mga pre, no? Ang lungkot niya talaga. Hindi ito pang di-discourage sa mga taong sumusubok sa mundo ng content creation, no? Kung sa tingin mo ito yung pinakamagandang paraan para sa iyo para i-express yung kung ano yung sa tingin mo pwede mo i-express online. Kunwari, naniniwala ka talaga, no, na you can be entertaining at times. Naniniwala ka talaga na meron kang thoughts na sa tingin mo interesante para sa mga tao. Naniniwala ka, no, na meron kang creativity when it comes to video creating, 'di ba? Meron kang writing skills na sa tingin mo pag ginawa mong film, maganda talaga ipakita sa iba. Or meron kang talent na gusto i-showcase, no? Magaling ka mag-edit, magaling ka kumanta, no? At gusto mo siya i-showcase through videos. Walang problema, pre. Sa tingin ko, napakaganda ng content creation para sa'yo, no? Kung isa ka sa mga tao may taglay na ganito. Sasabihin ko sa inyo, no? Isa to sa bumago ng buhay ko, mga pre, no? Napakarami ko ring oportunidad na nagbukas, no? Dahil lang dito sa presensya ko sa mundo ng internet. So, hindi ako manggi-gatekeep ng mga tao, no? Hindi ko kayo pipigilan kung nangangarap kayo na gumawa ng video sa internet dahil lang gusto nyo tong gawin. Pero ipapamukha ko sa inyo, no? Na mukha kayong tanga kung gagawin nyo lang to for the sake of money. Ang galing mo, Angoy. Ang galing. Wow. Oh my God, napakagaling mo, boss. O baka naman ang gusto mo lang i-showcase yung mga sikat na content creator, kaya ganyan yung tirada mo sa mga bago content creator. Siguro nasasabi mo yan kasi, medyo marami ka ng followers di ba? Pero yung iba, kung titirahin mo yung mga bagong content creator na konti pa lang naman yung followers, bullshit ka, men. Diba? Ang pangit nun, sa halip na i-encourage mo sila para, sabihin or bigyan man lang ng konting tips para kung paano nyo naabot ng mga malalaking content creator yung ganyan level na. Baka pa, sumaludo ako sa sir, pero yung ganyan. The fuck, man? The fuck? Alam ko may magsasabi niyan, ikaw nga nagvi-video ka para sa pera, di ba? Ikaw nga gumagawa ka content para sa pera. Mismo. Di ba? Huwag mo sabihin sa akin na kasi hobby mo lang yan, kasi masaya ka sa ginagawa mo. Bullshit yun, men. Bullshit yun, man. No, wag ka may lokohin mo dito. Pera-pera ka din. Alam ko, nakikita ko mayroon kang mga endorser na nasa halip nga na pagpasalamat ka pa, parang tinitira mo pa. Di ba? Bullshit yung ano mo, men. Tangin ng kupal to. Akala mo may kira na. Kupal. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, no, na sinimulan ko tong platform ko 13 years ago, mga pre, or 12 years ago. Yun na nga, di ba? Na nagsimula ka ng content mo na yan, di ba, gusto mo lang din yung ginagawa mo. I mean, masaya ka sa ginagawa mo. What if ganun din yung mga tinitira mo na small content creator ngayon? Kesyo magpasayaw-sayaw yung mga yun, doon sila masaya, men, eh. Di ba? Anong pakialam mo doon? Di ba? Wala kang wala kang pakialam doon kasi dumaan ka dyan. So, dapat ikaw mismo yung mismo sa sarili mo, dapat ikaw nakakalam kung ano yung nararamdaman nila ngayon, di ba?
Sinimulan ko to nung 17 years old ako na wala akong magawa. Ni wala pang monetization nun sa Facebook mga preno. Hindi pa kalat yung impormasyon na pag sumikat ka online, posible ka magkapera. No? Sinimulan ko to na walang idea na posible mo palang pagkaperahan itong content creation. Meron lang ako ilang jokes no, na gustong sabihin sa mga tao kaya gumawa ako ng page mga pre. Isa siyang bagay na madalas kong gawin kasi masaya siya para sa akin noon pa lang. At syempre, O, di ba? Masaya siya para sa iyo. Ganun din yung mga small content creator ngayon na sinasabi mo na parang walang kwenta yung ginagawa nila. Kasi nung nagsisimula ka, wala rin namang kwenta yung mga pinagagawa mo eh, di ba? Subukan mong balikan ngayon, matatawa ka na lang. Gago! Di ba? Ikaw, sa sarili mo, try mong balikan. Kasi kung yung tinitira mo is yung mga small or mga nag-start pa lang na content creator na sinasabi mo na walang kwenta yung mga content nila is na para silang tanga. Well, sir, ganun ka rin. Nagsisimula ka pa lang. No? Para alang ding tanga. Di ba? Nagigets nyo? Guys, comment down below nga kung agree kayo sa sinasabi nito. Tama ba yung sa caption pa lang eh, di ba? Kitang-kita ko, corny at walang kwentang reel sa mga bagong since Thomas ng kahirapan. I mean, ang tinitirada mo is mga bagong content creator, yung mga sumisikat pa lang na, or yung mga possible pa lang, di ba? Kasi nasasabi mo lang yan, or madali na sabihin sa'yo, kasi million of views and followers ka na. Man, may mga endorser ka na. Pero wag mo naman tirahin yung mga baguhan. Wag mo naman tirahin dito, man. Siyempre, masaya ako ngayon dahil nag-earn na ako ng pera sa kanya. Hindi ko naman ginusto to, no? Nangyari. Wow, hindi mo ginusto. Gago! Huwag mo akong paglulukohin, boss. Gago. Pero dito na pumapasok yung kalungkutan mga preno. Dito pumapasok yung kalungkutan para sa akin. Dahil maraming tao ang nag-aasam na maging content creator dahil nabalitaan lang nila na may pera. At kung yung interest mo sa paggawa ng videos ay nagmumula lang sa interest mo magkapera, maraming tao ang magmumukhang tanga talaga online. Kasi hindi nagmumula yung paglikha mo sa kagustuhan mo lang maging malikhain. No? Well, ayun, naintindihan ko yung thoughts niya doon, guys. So, may point naman yung sinabi niya doon. Kung ginagawa mo lang itong pagko-content is para sa pera is, yun, big no talaga ako doon. So, syempre, wala yung feelings doon eh. Hindi mo may express yung nararamdaman mo doon sa video na ginagawa mo kung talagang pera-pera lang yung tingin mo dito. So, ayun nga. May point din naman si Gago. Sorry. Si Kupa. Diretso na nga tayo. Hindi siya nagmumula sa interest mo na merong iparating sa ibang tao. Hindi siya nagmumula sa interest mo na mang-entertain lang talaga ng iba. Magmumukha siyang tanga kasi alam namin na hindi ka sincere sa mga pinagpo-post mo online. Walang passion, walang soul yung mga post nyo online kasi alam natin lahat na ginagawa lang nyo to para sa pera. At nakakalungkot siya tingnan mga pre. Ang mapapansin mong something in common ng mga content creators na nagpo-post lang for the sake of numbers, no? For the sake of money, ay yung mga taong sobrang hayok agad magkaroon ng maraming followers. Follow to follow, di ba? Yun yung una nilang ginagawa. Pumupunta sila Ang daming ganun sa Facebook man, yung mga follow to follow. I mean, yung sinasabi nila na follow mo ko, then I will follow you back. I mean, pag ganun kasi, para sa akin pagka ganun is, hindi siya galing sa content mo mismo. I mean, hindi siya Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung kayo ay mag-alamano. toong followers pagka ganun. 'Di ba mas maganda sa feeling or mas maganda sa pakiramdam or mas masarap sa pakiramdam kung yung followers mo is nag-follow sa'yo dahil nagugustuhan niya yung mga content na ginagawa mo, 'di ba? Parang mas okay 'yun. Para sa akin kasi mas maganda yung followers mo is nagpo-follow sa'yo. It's because gusto nila yung content na ginagawa and gusto nila na yung mga content mo or yung mga videos mo is dadaan sa kanilang mga wall or sa mga sa Facebook nila or sa YouTube nila, 'di ba? sa mga group kung saan ang intention nila ay maghanap ng mga taong pwede nilang i-follow tapos in hopes pwede silang i-follow pabalik. Tinatawag nila tong yakapan, di ba? Ayun, mismo, yakapan yung term. Ang dami ko nakita ngayon sa Facebook actually.
niyayakap yung content mo, yayakapin ko yung post mo, no? In return, sana, yakapin mo rin yung mga pinopost ko babalik. Ganito, no? Pumupunta sila sa mga ganitong groups online, no? Para maghanap ng mga taong susuporta sa mga post nila. Makabasa tayo dito ng mga post, na ganito, follow for follow, di ba? Nagte-trade sila ng following sa isa't isa. Na alam nating in the long run, hindi gagana kasi napakawalang kwenta nito eh. Walang kwenta kung makakapagparami ka ng followers sa ganitong paraan kasi hindi naman authentic yung dahilan kung bakit ka finalo ng isang tao. What if wala silang idea sa post nyo, no, ng isa't isa? Pero finalo nyo yung isa't isa, no, kasi nag-trade lang kayo ng following dahil sa tingin nyo, ito na yung susi sa pagsikat nyo online. Pero it doesn't work that way. Hindi gumagana sa ganoong paraan ng content creation. Dumadami ang followers mo, no, dahil naging creative ka, no, at nagkaroon ka ng series of videos na nakikita ng mga tao na interesting at gusto nilang sundan ka kasi gusto nilang masundan pa, no, yung ganitong uri ng videos na lalabas sa newsfeed nila. Tama, tama. So, ayun nga. Gaya na sinabi ko kanina, no, mas maganda sa pakiramdam or mas maganda kung yung mga followers mo is nag-follow sila sa'yo, it's because nagustuhan nila yung mga videos na ginagawa mo and gusto pa nila makakita ng ibang videos na gamit yung talent mo, di ba? Mas maganda yung ganun kaysa sa hihingi ka ng followers sa iba hoping na mag-trade kayo ng followers. So, I don't think na it's gonna work. I don't think so. Yung ganitong follow to follow, wala siyang kwenta sa totoo lang. Ganito, may post dito, no? Ugaliin natin makapag-engage sa mga kapwa nating content creator para mabilis tayong umangat. Hindi kayo aangat sa ganitong paraan. Nagiging honest na ako sa inyo, no? Ang engagement, nangyayari siya ng natural kasi meron kayong interesting videos, no? At pag meron kayong interesting na pinopost online, syempre, mapapacomment yung mga tao dyan kung ano man yung saloobin nila dyan sa bagay na ginagawa nyo. Naaawa ako sa mga ganitong post sa totoo lang, no? At naaawa ako sa mga videos na napapanood ko kasi gaya nito, no? Isipin mo, Grabe naman yung term mo, boss, na naaawa ka. Gago! Well, siguro nasabi mo yan kasi marami ka ng followers, di ba? Actually, nagigets ko yung point mo dun sa ibang angulo. Nagigets ko yung pinipin out mo. But yung term na nakakaawa, na naaawa ka sa kanila, I mean, the fuck, man? I mean, hindi naman sila nanlilimos ng awa di ba? I mean, sa halip na bigyan mo sila ng motivation or why not mag-live ka since marami ka naman ng followers and sabi mo nga sikat ka na, di ba? Kilala ka. Sabi mo din sa ibang video mo. Bakit hindi ka maggawa ng ibang videos para sa mga small content creator and then sabihin mo na lang doon kung ano yung mga dapat or mga tamang gawin bilang isang content creator or bilang nagsisimula pa lang. Hindi yung ganito man, gagawa ka ng content tapos sabihin mo na naaawa ka, diba? Parang kinaawaan mo sila. Ano yun? I mean, what the point? I mean, anong gusto mong palabasin dito, diba? No offense sa inyo, no? Sir Brigido, pinost mo to online so okay lang pag-usapan to publicly. Pero Tayo na sasabihin mo, no offense. Ang galing! Ang galing! Gonggong ang pot. Pero, man, look at this. This is just a sad, sad video para sa akin, pre. No? Ma'am. Brum, 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 brum. Pipit. Brum, brum, brum. Pipit. Man, imagine, anong klaseng dignidad yung sinasakripisyo mo for the sake of virality, di ba? Para sa virality, nag-diaper ka, nagmamama ka dito, hindi ko alam kung, sabi niya dito, just for fun lang, jokes lang, pero, this is sad, pre. This is some sad shit. Ito, isa pa sa mga madalas na words na gamitin ng mga tao dito, no? Legit restbacker. Ibig sabihin, rume-restback siya ng follow. Pag finalo mo siya, ifa-follow back ka rin niya. No? Pag nag-like ka sa kanya, magla-like siya pabalik. At panoorin natin yung video na. No? Ayaw mo sigbash-bash ha? Mag-comment dani mo. Dapat ka nang nindot. I-follow ko ni... Ayan, ang encourage siya na i-follow nyo raw siya. At ginagawa nila halos lahat for the sake of virality. Meaningless dancing around. Tingnan nyo ito, no? So, meron tayong makikita ng ganitong videos.
Ito rin yung malungkot sa word na content creation, mga pre. No? Kasi dati, hindi naman content creator yung tawag sa mga taong nagpo-post online. Hindi pa sikat yung word na content creator. No? Nung sinimulan ko to 12 or 13 years ago, no? Nung 17 years old ako na wala akong magawa, hindi content creator yung tawag sa akin, mga pre. Isa lang akong tao na may gustong i-express online. No? Meron akong mga naiisip na jokes. At pag wala akong naiisip na joke, ilang araw akong hindi magpo-post kasi hindi ako content creator, no? Isa akong tao na from time to time nagiging creative kaya nagkakaroon ako ng content. Hindi ako content creator, hindi ako manlilikha ng content online dati, no? Merong content yung page ko kasi from time to time noon, no, nadadapuan ako ng creative juices. Ang galing mo, Anggoy! Ang galing! At nakakalikha ako. Hindi ko trabaho. Napakalupit pala nito, no? Bigla na lang siya nakakaisip ng content. Tawa ka ba? Tawa ka, boss? Lumikha. Isa siyang duty na ginagampanan ko, no, para yung mga ideas ko masakatuparan ko. Para yung mga ideas ko maparating ko sa ibang tao. So kung wala akong ma-post, hindi nyo ako makikita ang gumagawa ng ganito. Maintindihan ko, no, kung nasa stage na yung online presence mo kung saan posible mo na siyang tawaging career. Pwede mo nang tawagin yung sarili mo na content creator. Kailangan mo puwersahin yung sarili mo lumikha. Kasi it pays the bills, no? Sige, sabihin na natin, dito na papasok na hindi na lang siya basta passion, no? Hindi na lang siya basta ginagawa mo for creativity. Ang ingay ng mga aso! Ginagawa mo na siya kasi kabuhayan mo na siya. Sige, tawagin na natin, no? Pwede na natin sabihin na isa ka ng content creator. Pero doon ako nalulungkot, mga preno, sa salitang yun, no? Kasi once na maging trabaho na kasi yung content creation, no? It just takes the fun out of it, diba? Pag nawala na yung passion aspect, Yep, tama yung sinasabi nito, sir, mga quiz. Once you take it as a job or a task, yung funny or yung excitement is nawawala. I mean, hindi mo na siya may enjoy, di ba? So, para sa akin lang bilang isang bagong content creator din lang naman, don't lose the job, man. I mean, find a job and then gawin nyo lang tong pagko-content na to. Libangan nyo lang din. Huwag nyo isipin nakakita tayo dito. I mean, basta mag-enjoy lang. Enjoy lang. I mean, kung gusto mo ng travel na videos, go ahead. Mas makakatulong yun sa'yo kasi minsan sa trabaho sobrang stress, diba? So at least nakakapahinga rin yung utak mo. So less stress yon. And then foods, diba? Mga ganun. I mean, gawin nyo lang hobby siya. I mean, gawin lang natin na smooth lang. Para sa akin, kay Meta, hindi naman lahat mabibigyan ng chance na, diba, kumita ng ganun kalaki dito sa larangan ng Facebook or YouTube, diba? aspect sa ganitong bagay, makikita mo naman napaka-soulless na namagawa. Hindi gaano mga panahon, no, nung golden age ng YouTube, mga pre, kung saan yung mga tao sobrang creative. Gaya nito, si Mystery Guitar Man, ito yung mga unang pinanood ko sa YouTube noon, no? Stop motion music short. Legit na creative yung mga tao noon, no? Nagpo-post sila online kasi kailangan nila Creative sa'yo yun. Creative sa'yo yun kasi yun yung mga type mo, man. Paano yung mga ibang tao na type yung mga pinanood or mga pinakita mo kanina, 'di ba? Para sa kanila creative yun. Creative sa'yo yung pinakita mo ngayon lang kasi yun yung mga type mo na video. Hindi naman lahat ng tao dito sa social media is katulad ng type mo na video or katulad ng panlasa mo sa mga video na gusto mo, 'di ba? So, man, wag mo sabihin na naaawa ka sa mga ganong content. So, 'di ba? That's worst. nilang gawin to eh. Gusto nilang i-actualize yung mga ideyang naiisip nila. Yun yung pinagkaiba ng content creation dati sa content creation ngayon. Dito ako nalulungkot, mga pre, sa totoo lang. May tendency kasi no, na parang ginagamit nila for... Ito nakita ko rin to. Parang ginagamit yung bata or yung... I don't know if anak niya to or... I don't know. I have no idea pero nakita ko rin to and para sa akin mali rin si ate dito talaga. So, don't use your family na may sakit or yung iba nga patay na ginagawa pang content, di ba? Wag niyo gawin yun. Wag natin gawin yun, man. Kasi hindi siya magandang tingnan. Para sa akin pero ewan ko sa ibang tao. Para sa akin kasi
that's worst, man. Hindi ko kayang panoorin yung mga ganun. I mean, pag nakakita ko ng ganyan, ini-scroll up ko na kagad or nag-shift na kagad ako sa ibang videos. Ayoko kasi ng mga ganun na may involved na bata or may mga sakit. Ayoko ng ganun. For engagement, yung mga nakakaawa nilang kaanak. Maraming tao yung naiinis sa ganito, no? Kasi parang ina-exploit mo yung tao may sakit. Minsan, ina-exploit pa nga ng ibang tao yung mga yumao nilang kamag-anak, no? For content. Marami na galit sa kanila, pero ako sa totoo lang, naawa ako mga pre, no? Kasi alam natin lahat na they're trying to do this kasi umaasa sila, no? Na baka ito na yung solusyon, no? Para matakasan man lang nila yung kahirapan. Ang lungkot, mga pre, sa totoo lang, no? At nakakalungkot, no? Dahil wala silang idea na kung ang inaasahan mo lang sa Facebook ay monetization, hindi ka rin naman ganoon giginhawa. Kasi papakitaan ko kayo, no, ng realistic expectation nyo, no? Kung magkano yung pwede nyong kitain sa isang 1 million view na reels. Ito may pinost ako, no? Kasi trip lang. Kasama ko si Dionela nung nakaraan, no? At marami nagpa-picture sa kanya. Tapos, naisip ko lang mag-joke na yo, sikat din ako, gawa kaya ako ng video na ano. Sikat ka pala, ba't di kita kilala, boss? Gago! Parang Peter. Kinilalang sikat din ako. Last na idea. May blue badge po ako. So yan, yung reel ko na yan, nagkaroon siya ng 1.3 million views. At ito yung kinita ko sa ganito karaming views, mga pre. Ganito karaming reaction. $18 for 1.3 million views. At hindi sa lahat ng panahon makakuha ka ng ganitong klaseng views online, no? Napakaraming times na magfa-flop ka. Di ako nag-aasam ka, no, na baka dito ka na yumaman, no? Pag nagka-million views ka lagi, maginhawa na yung buhay mo. Hindi. Kahit sa level of fame na meron ako dito sa Facebook, mga pre, na meron ako 1.1 million followers, hindi siya ganoon kaginhawa pagdating sa pera. Di ba? Kasi kaya madali mong masabi yung mga sinasabi mo kanina kasi may 1.1M na followers ka na and then marami laging views mo. So, instead of kaawaan mo yung iba, bakit hindi ka na lang magbigay ng, something shit or something or isang bagay or ilang words para mas matuto yung mga bagong content creation or content creator. Kasi hindi naman lahat ng content creator na baguhan dito sa Facebook is ganon. Mayroong mga katulad ko na libangan lang din naman talaga. I mean, kasi ako as of now, mayroon pa lang akong 1K followers, di ba? 1K pa lang. Promise guys, 1K pa lang tayo ngayon. But, hindi ko ginagawa tong pagko-content creator as a job kasi mayroon naman akong trabaho. So, hindi talaga. I mean, gusto ko lang ma-express yung thoughts ko sa mga bagay-bagay. So, minsan may gala ako. Kung makikita niyo yung page ko, may mga gala ako doon. Yun, mga ina-upload ko lang. Walang kwenta lang din. Trip ko lang. Siguro, no, kung maaga-aga ako naging sikat, posible pa, no, maginhawa ang buhay ng mga content creators kasi hindi pa nag-aagawan lahat sa brand deals. Konti pa lang may millions of views nun, no? So, madali kang lalapitan ng mga brands, di ba? Pwede kang lapitan ng Mountain Dew, ng Knorr, ng Milo, and shit. Kumbaga, iba't ibang brands, ikaw yung agad na makikita. Pero ngayon kasi, sobrang dami ng content creator. Sobrang dami na rin nagkakaroon ng millions of views. At kung hindi ka top of the top, no? Kung hindi ikaw yung may pinakamataas, hindi naman sa'yo lalapit yung mga brand deals. At syempre, kung ikaw yung tipo ng tao na gaya ko, no, na hindi naman tinatanggap lahat, no, na pwedeng pagkakitaan online, gaya ng mga online promotion ng sugal o pagpapromote ng mga politicians, di ba? Lalong mabagal yung pera. Ano lang to, pagsaset lang ng realistic expectation para sa mga tao. Pero ginagawa ko pa rin siya, no? Kasi it's fun for me to do. From time to time, gusto ko lang din mag-post sa Facebook page ko kasi I have fun doing this, no? At minsan, pag may kailangan ako sabihin, meron akong outlet ng thoughts ko na mapaparating ko sa ibang tao. At masaya na ako doon. At yun din siguro yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng somewhat successful online presence, no? Kasi kung gusto mo maging successful dito, kailangan mo yung consistency.
tapos magiging open ka for failure, magiging open ka na baka hindi mag-workout to in the future, pero ginagawa mo pa rin siya, naging consistent ka sa kanya, baka magkaroon ka pa ng chance for success dito sa field na to. Pero kung kagaya ka lang nung karamihan ng mga tao online na nakabalita na maraming pera sa Reels, kaya sinusubukan maging viral sa kahit na anong paraan, kahit pa ikapahiya nila, kahit pa gamitin nila yung mga hindi na magandang gamitin para lang sumikat online, malaki ang chance na hindi ka rin maging successful dito sa bagay na to. Kasi kung gagawin mo siya para sa pera, wala yung pera sa simula. Ang makukuha mo lang napakaraming disappointments. Kasi walang easy money sa field na to. At nakakalungkot na maraming tao na makikita mo yung pagiging desperado nila para dun sa chance ng ginhawa through content creation. At yun lang na may video na ito mga pre. Sheesh. So yun na nga guys, for somewhat, may point din naman yung mga sinasabi niya doon sa video. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan doon is yung part na para bang kawawa or nakakaawa yung tingin niya sa mga small content creator or mga baguhang content creators sa ngayon, di ba? For some reason, nayayabangan ako sa kanya. Well, actually, dati okay naman yung mga content niya talaga. Parang, yung medyo sumisikat-sikat na nga siguro siya. Siguro nagbago na yung, pananaw niya sa buhay. Hindi ko alam. I don't know. Ayun na nga. Hindi ko lang nagustuhan talaga is yung sobra niyang parang ang liit ng tingin niya sa mga baguhang content creator. So comment down below guys if nagustuhan niyo itong video na to and if gusto niyo pa ng mga ganitong reaction videos. So take care. Thank you. Bye-bye.